Sila lang, sila na ba? Next time. Para sila yung mga Good morning! Good morning! Good morning! Namiss ko kayo Sobra. Ang dami kong namiss na Merry Christmas. Kasi hindi ako nag-greet ng Christmas. Merry Christmas, belated, and Happy New Year sa inyong lahat. And ngayong umaga, tayo naman ay dadako. Namiss ko yung gawain na to dahil sa Pilipinas talagang yung time namimiss ko yung hindi kasi yung sa Pilipinas talagang ginugol namin yung time namin sa family. So, yung mga gawain na ganito. Ayan na, ba't naluluwa? Namimiss ko lang siguro kayo. Ay, yung mga gawain ganito, parang sabi ko nga kay Brother Vic, sa Pilipinas, yung pagsimba lang ang kaya namin magagawa every Sunday. Dahil nga, yung mga gawain paggabi, hindi na namin kayang gawin dahil nga sa parehas kaming nag-aalaga ng apo, and at saka sa araw naman yung talagang kung hindi kami gumagala na kung saan na kami lang, na talagang ginugol namin yung time namin sa family. So, sabi ko nung sa inyo, nung makikita ko kayo na yung mga gawain, sabi ko, ganito pala yung parang na yung uhaw ka sa gawain ng Panginoon. Ganyan pala yung pakiramdam na yung parang nakasanayan mo na ganun na gagawin mo lagi, tapos biglang nawala ka sa line na ganun. So, saka pag every na lang ang tanging nagagawa namin pag Sunday ay yun, kasama yung family na mag-church. So, sabi ko nga, sige lang, pagdating sa barin, babawi tayo. Kaya, glory to God, nandito ulit kami. So, ngayong umaga, nais ko pong ba't ako umiiyak? Parang kasi opo. Ngayong umaga, nais ko pong i-share sa inyo yung isang encouragement ng salita galing sa Psalms. Sa Psalms 23, chapter 23, verse 6. Sabi nga dito, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sabi nga sinulat nga ito ni King David nung time na pinatunayan niya kung paano yung Panginoon kumilos sa buhay niya at paano niya napatunayan na ang kabutihan ng Panginoon ay talagang nasa sa Kanya pag tayo ay isasubmit natin yung sarili natin at we will accept the Lord as Jesus Christ in our life. At ganun pa man din na gaya ni King David, nung bago siya inabot niya yung pagiging king niya, is alam natin na napakaraming pangyayari sa buhay niya din na yung kagaya nun na kumbaga the whole words against him nga. So but still the God, hindi siya iniwan, hindi siya talikuran ng Panginoon. Dahil nga sa napakaano niya din sa Panginoon na talagang yung sabi niya nga Jack, na surely, sabi niya nga, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, sabi niya. So ibig sabihin tayo ay isang followers ni Lord. Sabi nga dyan, all the days of my life, so ibig sabihin sa pagising pa lang natin, nandun na yung goodness and mercy ni Lord na Panginoon. Kahit man siguro sa pagtulog natin, sa pagpikit natin ng ating mga mata, dahil hindi tayo pinabayaan ng Panginoon, ginaid tayo ng Panginoon, binintay tayo ng Panginoon, hanggang sa pagising sa umagang-umaga, nandun yung goodness and mercy ng Panginoon.
So sa buhay din natin, anuman, kagaya na ni David, marami man tayong ma-encounter na kung anong mga trials, whatever circumstances na nangyayari sa ating buhay, we always remember that God is always with us. Hindi tayo papabayaan ni Lord dahil God is always love. He love all His creation. Kaya tayo yung pinakamamahal niya na hindi niya tayo pwedeng kagaya ng isang magulang na hindi niya tayo hahayaan na may isang kusing na sa atin, sa part ng ating buhay na mawawala sa atin. Kaya sa umagang ito kagaya ni David, nais ko pong sa atin na yung patuloy nating sambahin at ang Panginoon lamang ang siyang nag-iisang Panginoon sa ating buhay. Kaya tayo na po at purihin ng Panginoon. Sa umagang ito, siya ang ating sasambahin at siya lamang ang ating Diyos makapangyarihan. Let's all stand and let's pray. Hallelujah, hallelujah, Lord. Heavenly Father, we are here today. We gather you in this place, Panginoon. Maraming salamat sa buong araw, sa buong linggo na patuloy mo kaming sinamahan sa lahat ng aming ginagawa. Ikaw po, Panginoon, ang nanguna, ikaw ang nag-protect sa amin, Panginoon, at lagi mong pinapakita sa amin yung goodness and mercy sa buhay namin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga blessings at salamat po, Panginoon, na kung minsan, Panginoon, hindi mo kami pinagkulang sa lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Even po, Panginoon, financially, Panginoon, you always provide. You are a good provider, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng iyong kabutihan, Panginoon, sa aming buhay. Lord, ngayong umaga, Panginoon, tinataas namin, Panginoon, ang service na ito, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang manguna, Panginoon. At sa lahat ng sulok ng gusaling ito, Panginoon, lukubin niyo po na iyong dugo, Panginoon, at all the distractions, Panginoon, na ang aming focus, Panginoon, ay maituon lamang sa iyo, Panginoon. Lord, sa lahat po ng distractions, Panginoon, sa umagang ito, we rebuke in Jesus' name, Panginoon, in Jesus' name. Ikaw lamang, Panginoon, ang maitataas at ang salita mo lamang, Panginoon, ang manguna sa araw na ito, Panginoon. Also, Lord, we pray po, Panginoon, sa mga taong tatayo sa harapan na ito, dito, Panginoon, ikaw lamang, itago niyo po sila, Panginoon, sa iyong likuran pa, upang kayo lamang ang makita at ang salita lamang po, Panginoon, na mamumutawi sa kanilang bigpag, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat po ngayon, Panginoon, ng mga kaluluwa na nandito, Panginoon. Bless us, Panginoon, at ikaw lamang, buksan niyo po ang aming mga isip at puso, Panginoon, upang ikaw lamang ang aming tuunan ng pansin sa araw na ito. Hindi lamang sa araw na ito, Panginoon, sa buong buhay po, Panginoon. Also, God, we pray for sa mga wala po na hindi naka-attend, Panginoon, whatever reason po, Panginoon, na wala po sa lugar na ito. We pray also, Panginoon, that always guide them, Panginoon, and protect them, and always yung goodness mo, Panginoon, ay makita nila, Panginoon. Kaya, Lord, salamat sa araw na ito, Panginoon, at hanggang sa paglabas namin sa bulwagan ito, Panginoon, the victory, Panginoon, ay aming makamtan, Panginoon. We claim the victory until the end of the service, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Isang palakpak po muna sa ating Diyos na buhay. Kapagin natin, susunod Lord, ang pinakamalakas na palakpak po. Hallelujah, Lord. Just want to praise God. Isang araw naman po binigay ng Panginoon upang tayo magpuri sa Kanya. Diba? Talagang nakakabit sa ating pag-gising. Thank you, Lord. Sa ating paghinga. Thank you, Lord. So, dito po tayo may magpuri sa Panginoon. Sama-sama
truly, Father, that you deserve all the glory, O God. Yes, Jesus. Lord, in this moment, O God, we feel your presence, Lord. We believe, Father, God, that you are here, O God. You are in the midst of us, Jesus. You are working in this place, Lord. That's why in this moment, oh God, just like an eagle's wings, Lord, we want to be magnified by your name, oh God.
guys, kami malakas dahil ikaw magbigay sa amin ng kalakasan. When we are rejected or weak, we can say that we are strong. Dahil ikaw po, Panginoon, lamang ang aming kalakasan. You are more than enough sa aming mga buhay, O Diyos. Lord Jesus, salamat po, Panginoon, sa iyong ginawa doon sa krus para po sa amin. Salamat po sa iyong katapatan na ibinigay mo ang iyong buhay para sa amin. Tunay na kami hindi karapat dapat tumayo sa iyong harapan today. Nanggaling sa iyong biyaya, niloob po ninyo, Panginoon, na kami makalapit sa iyo upang gawin kumplit, Panginoon, maging ang aming panambahan sa umaga po ito nang dahil sa iyong biyaya po sa amin. Maraming salamat sa sakripisyo na iyong binigay para po sa amin, O Diyos. Kaya sa araw na ito at sa oras na ito, Panginoon, pinasasalamatan namin ang iyong katapatan sa amin. Na maging kami nasa Panginoon sa oras na tumataas ang mga storms sa aming buhay. We can continue to stand still before you. Dahil alam namin, O Diyos, that you are more than enough sa aming mga buhay. You are the answers, Lord, of everything sa aming mga buhay. And tila bagay posible sa amin. And dahil sa iyong biyaya, Panginoon, we can continue to say that in you, all things are possible. Kaya sa araw po ito, Panginoon, we are here. Magpatuloy, Panginoon, sama-sama po, Panginoon, kami mag-worship sa inyo now and forevermore. Dahil alam po namin, Panginoon, that you alone is worthy of our praises and adorations. Sa maliit na bagay, sa malaking bagay, at anumang sitwasyon na mayroon ng bawat isa, alam po namin, Panginoon, that Christ is the answers of all. Kaya napapasalamat po kami, patuloy na may pinataas sa panimula at hanggang sa pagtatapos ng gawain ito, wala kami, Panginoong, ibang i-declare that you are God. Holy, holy, holy are you, Lord. And kaya tanging sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, Panginoon, sa araw na ito at magpakailanman sa iyo ang kalawalhatian. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God sa umaga po ito. And I believe na konti na lang po ang may buo sa atin. Diyos ko, sabi nga sa Western world, may mga common codes na sinasabi. But we thank God dahil ang mga pangyayari dito ito. Sino pong naalala sa atin pong naalala sa Bible na nagsasuffer din ng mga dagnag, mga okay, mali sa Bible, and sa character na witness natin, na talagang mayroong nagsasuffer po ng mga minor and severe na mga sicknesses. But we thank God dahil mayroon po tayong malalapitan na isang Diyos na higit sa tinatawag po mga sicknesses, and that's no other than, sabi nga sa awitin natin sa huli na, when the storms or the thunderstorms soar ang sa lipunan, then we should be still knowing that our God is indeed greater than all of these things. At isa po yan sa ating pong mapag-aralan sa ating pong tinatawag na Friday School. Kung paano natin maunawaan na ang faith na tinutukoy po at yung pong faith na mayroon po tayo, kasi ano ito meron kasi dalawang uri ng godly faith at saka human faith, na sa mga ganito pong area, matuklasan at malaman po natin sa biyaya po ni Lord ang kahalagahan ng ating patuloy na pagbigay ng ating pananampalataya sa ating pong Diyos na buhay at makapangyarihan upang ang pananampalataya na mayroon tayo, ito po may tinatawag na mag-grow. Ito po yung sinasabi ni James, that faith without action is dead. Indeed, talagang pananampalataya walang patay. Ang pananampalataya walang gawa ay patay. Kung
totoo po yun. Kasi minsan, ang atin na lamang pong naunawaan ng pananampalataya ay yun na lang pong general na pananampalataya natin sa Diyos na hindi po natin na ipapractice yung faith na mayroon po tayo na binigay po sa atin. So sa ating pong pag-aaral, kasama po most likely ito sa tinatawag na biblical typology at ating pong mamimit po ito sa pangalawa pong series ng ating pag-aaral doon po sa hermeneutics part 1 at part 2. So ito po isang magandang paalala po sa atin para po tayo ay mag-grow. And by the way, most likely sa year po ng 2025, sa biyaya po ng Panginoon, magtatas po tayo ng area about idolatry. Ito po ay quite sensitive matters, but ito po ay aking i-discuss upang malaman po natin na hindi po tayo mananatili sa katuruan na tinatawag po ng Panginoon na vague batang katuruan na tila laging minor. Pinakailangan natin mature sa ating pong Christianity. At dito po sa katuruan po ng idolatry, minsan marami po ang tinatawag na offend. But let me just remind you that how you will grow in maturity kung palagi mananatili tayo kumakain ng labong ng gatas. You will know the truth, and the truth will set you free. Kailangan po natin mag-grow sa ating pananampalataya. At we are going to pray for that in our prayer meeting personally. Dahil kailangan natin i-discuss ang topic po dito. Para ma-open po ang ating mga buo sa pagtanggap po sa tuloy at mga katuruan na sabi ng tuloy po solid food. Para magkaroon po tayo ng strength that spirituality in our spiritual life. Palapaka po natin ang Lord. Po sa ating pong pinasalamatan ang pagbalik po ni Brother Vic at Mr. Vince galing sa bakasyon. At Brother Ariel, of course, Sister Apil, hindi pa nakarating. Nakarating na ba siya? Nakarating na siya. At si Sister Edith naman ay magbabakasyon din. So, let us call our scripture reader for today. May I request everyone to please rise in reverence to the reading of His Word. The Word of God will be delivered to us today by Associate Pastor Nari Laureles, and today's scripture verse reference is taken from the book of Jude chapter 1 from verse 20. I repeat, today's scripture verse reference is taken from the book of Jude and chapter 1 from verse 20. I will reading from the New King James Version. Jude chapter 1 verse 20. But you, beloved, building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. May the Lord add blessing to the reading of His Word. You may now be seated. Blessed morning, people of God, my co-worker in the vineyards of our Lord Jesus. God bless us. Now, thank you po, Sister Yvette. Hindi kita nakilala. You are so beautiful. Glory to God po.
Ano po ang team ng CGCF in 2024 up to 2025? Sino nakakaalala? Dapat din natin nalilimutan to. Dahil ang mensahe po ngayon ay lagi pong naka-align sa team ng ating church o Church ng Lord. Yung ba Jude chapter 1 verse 20 ay kasama? Amen. Ang sabi doon, but you, dear friend, must build each other up in your most holy faith. Pray in the power of the Holy Spirit. Sinong pinatutungkulan dito? Tayong dear friend ay church. Ano sabi? Must. Pag sinabing must, it's mandatory. Hindi pwedeng, ano ba yung build? Magpalakas, lumakas, pwedeng lumakas ako, Lord. Pwedeng hindi. But no, it is must. Diba? Hindi lang tayo, kundi it's other ang sabi. Build up each other in your most holy faith. Sa pinakabanal na ating pananampalataya at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Okay, let us pray. Hallelujah. Father God in heaven, we thank you and we glorify your name. Lord, thank you po sa oras ito dahil sa bawat pagpunta namin dito sa lugar na ito, Lord, we glorify your name, Jesus our Lord. Oh Lord, we ask to you to prepare our hearts to receive a wonderful blessing today. And open our heart, open our eagerness, and open our ears so that we may hear your powerful message clearly. And so often, to fully embrace all of it. Holy Spirit, lead me as your preacher today. Lord, I'm nothing. I cannot do all because I am your abang lingkod. But because of you, Lord Jesus, Holy Spirit, I trust in you and you anoint my lips. Thank you. Thank you, Holy Spirit. And this is our prayer. Amen. Sorry, I forgot. Kailangan laging gumamit na ng medyo high-tech. Kasi nahuhuli na ako sa... Okay po. Our introduction, Holy Spirit, thank you po. Teka po, nawawala ako. Okay? Glory to God po. The Bible says in John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word. The Word was God. The Word was with God, and the Word was God.
and the Word made flesh and dwelt among us. In this passage, God the Father, the Most High, the Creator of heaven and earth, gave the Word to all of us. And that Word is Jesus Christ. We believe that alam natin yan. The Son of God, our Lord Savior and our Redeemer, the mediator, the bridge to build the gap between the man and the Most High. Amen po. Jesus is our advocate, or He is our backer in heaven. Imagine, siya yung ating backer doon. Siya yung ating representative sa heaven. Kaya, don't neglect or baliwalain ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Kinakailangan ay tayo ay laging nasa puso natin. Today we will learn or study the Word of God, or the Word, how to use the Word, which is Jesus Christ, for He is the Word that dwelt among us. It will be hard for the human being or for us to be victorious, especially in spiritual, without the Word or without the Jesus Christ. But in prayer, inspired and empowered by the Holy Spirit. Meaning, we must be faithful to our Lord Jesus. At bago po tayo pumunta pa o dumako pa sa pinakamalalim na pag-uusap natin, ang title po ng mensahe ay Soaking in the Holy Spirit. Ano ba ang soaking? Magbabad tayo kanino? Tatanungin ko yun, baka iba ang pagbabada natin, yung kalaban. But sometimes, tayo ay doon napapababad. Aminin man natin o hindi, ito ay totoo. Diba? Kaya ngayon, we believe na maunawa natin kung sino sa buhay natin ang banal na Espiritu. O, ikaw na lang. Kanina nagabag. O, second. Yun next. I-next mo na. Paki-next mo na. Kasunod lang. The next one. And then let's continue. Meaning we must be faithful to our Lord Jesus. Jude's exhortation in this verse echo the Apostle Paul's instruction to the Ephesian believers to use the sword of the Spirit, God's word, in fighting evil forces and to pray in the Spirit. Now, we have a the 3 pointers that to use the God's word. Okay, we have a 3. What is the 3? In fighting the evil forces, to pray in the Spirit, strengthen to keep going, not give up, and not give
into temptation. Now, in letter A, we'll start to use in letter A, in fighting the evil forces. Ang sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, for we do not wrestle against the flesh and the blood, but against the ruler, against the authorities, against the cosmic makamundong power or kapangyarihan over the present darkness, against the spiritual forces evil in the heavenly place. Doon po, ang kalaban po natin ay nasa sa heavenly or nasa sa himpapawid na kung saan ay mga evil forces po yan. Ngayon, ano ang dapat nating gawin? What we can do or what we need to do? The most central way to do is where you call upon your God or our God to intervene and protect your power, and protect you from evil spirit. Kapag daw po tayo tatawag sa ating Panginoon, na doon po yung tayo po ay pinoprotektahan. Siya po yung nanamagitan sa atin. Kaya, tayo ba ay laging tumatawag sa ating Diyos? Kapag tayo nakakaramdam na ng atake ng kalaban, we need to call, we need to aware. Hindi yung enjoy mo pa yung ginagawa ng kalaban. Ang sabi nga doon sa una, di ba? Sa verse Ephesians 6:12, na nasa mga tabi lang natin yung kalaban. 30 minutes lang. Ang una nating gagawin para po maprotektahan tayo or tayo ay lumakas, ay kinakailangan po tayo ay mag-aral ng kanyang salita. Scripture study. Using Bible verses are the belief to have power against evil forces. In 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, but the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. Diba? And second one, confession and repentance. Pag ba tayo nakakagawa ng kasalanan, hinahayaan lang yun? Ini-ignore ba lang natin? Dapat hindi. Kasi yun yung pag ikaw ay in-ignore mo lang yun, dyan tuwan-tuwa si Satan. Aatakihin ka uli yan. Surprise attack yan. Kaya, always confess and repentance. Acknowledge your own among your wrongdoings, and seeking forgiveness can help weaken to the influence of evil spirit. In Psalm chapter 2, 32 verse 5, sa ESV po, acknowledge my sin to you, and I did not cover my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgive the iniquity of my sin. Yan po ang sinabi ni King David. Kaya dapat tayo ay laging nagbabasa ng salita niya para alam natin yung mga reference sa Bible kung ano ang ginawa niya. King David, we know that siya po ay maraming kasalanan na gawa. But still, nag-repent kaagad siya at siya kinalugdan ng ating Diyos. In letter B,
Okay? To pray in the Spirit. Pray in the line with the Spirit. Kinakailangan daw po laging tayo manalangin sa Espiritu. Manalangin ayon sa banal na Espiritu. In Ephesians 6:18, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication, that the end keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Sino ba yung saints? Tayo. Kinakailangan pala, huwag lang sarili natin ang pag-pray natin ang buong kapatiran. Kung sino man yung laging malapit sa iyo, kung sino man yung lagi mong nasa isip mo, na kapatid, i-pray mo. Pray to each other. Ano sabi doon sa Jude, sa ating main verse? Each other, di ba? Okay. Let's continue. Pray in accordance with all the Spirit has revealed to you. Kung ano po yung pinakikita sa atin ng Banal Espiritu, ay ipag-pray. Kung siya nangungusap na ipag-pray, si kapatid, o ako, thank you, God bless you, ay ipag-pray natin. Kung sino yung, kasi ang Holy Spirit, ito po once na tinanggap mo siya, ano sabi sa tinuturo ng ating mahal na pastor? He sealed. The Holy Spirit will seal to you. And nasa kanino niya? Nakanino siya? Nasa atin. Ang trabaho niya, ikaw ay unti-unti niyang unti-unti kanyang imomold mula sa dati mong buhay. Kaya yan ay laging nangungusap sa iyo. Huwag nating ignore yon. Number 1, pray in the name of Jesus. Bakit nating ipag-pray in the name of Jesus? Sino nakakaalam? Alam ni Sister Kisa yan. Maabuelo lang yan. Okay, ang sabi doon sa Romans chapter 8:34. Ang sabi, pray in the name of Jesus. Pray in the name of Jesus so the Spirit can carry your prayer into the Father. Sa Romans 8:34 says that Jesus is the right hand of God and is also interceding us. Advocate natin siya, ikaw, taga-pamagitan na nga natin, backer na, ay taga-panalangin pa natin. How great the love of God sa atin. Paano pa natin nga ine-neglect or babaliwalain ng Panginoong Jesus? Di ba alam natin ngayon na lumalaki yung alam natin sa kung sino siya. Ang laki ng role niya sa ating buhay. Tapos ngayon tayo pa easy-easy lang, ay babalik na siya. Ano ba nangyayari na ngayon sa sa mga kapaligiran natin? Di ba? Pag namula na ang ulap, ang kalangitan, ay magbago ka na. Ay kung hihintayin mo pa yon, alam mo, yung atin pong ginagawa, pagdating natin sa langit, yan ay mga reward. Di ba? Aawardan tayo doon. May mansion ka na nga pagdating doon, gold pa Tapos, imagine, kaya po lagi tayong manalangin in the name of Jesus. Okay, next. Number 2, invite the Spirit to pray for you. Ask the Spirit to take over and pray for you. In Romans chapter 8 verse 27, and he who searches hearts
knows what is the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for the saints as the saint according to the will of God. Ang Panginoong Jesus, ang laki ng role sa atin. Imagine, ang Holy Spirit, napakalaki din po. Kaya, wake up, people of God. Kaya kayo sinatawag people of God, tayo. Ay tayo anak niya eh. Kaya napakalaki, napakahalaga noong ating kalalagayan ngayon dahil una, anak ka ng Diyos. Ang Holy Spirit, nasa iyo, sinil ka. Ang Panginoong Sus, doon sa tatlong mga sinabi ko, advocate. Di ba? Kaya, purihin ng Panginoon, glory to God, dahil we continue sa pag-attend. Pero wag naman natin gawin na hobby lang or makadalo lang, makita lang dito. Hindi. Kailangan yung blessing, tanggapin mo. At yung matanggap na blessing na yon, anong gagawin? Ilalagay sa bulsa? Ipamuhay mo, ipamuhay natin. Kasi we are the light, salt and light ng mundong ito. Anong sabi kanina? Ang mundong ito pag-aari ng sinabi kanina, di ba? Sa binasa natin, Ephesians 6:12. Pag-aari ng kadiliman dahil sila yung yung iba nga nire-reject pa ang Panginoong Jesus. Doon sa mga sino nakakita sa TikTok tungkol doon sa Los Angeles. They didn't believe, no? O ngayon, nanalo si Trump. Anong gagawin ngayon? Anong una sinabi niya? Una, 2 gender lang ang taga-US. Male and... Kasi pag hindi niya sinabi yon, kasi po nakita ko siya, nagpe-praise and worship siya. Ay nag-aaral siya ng salita ng Diyos. Kapag ikaw ay nag-umaatin, ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos para yung sarili mo ay magamit niya. Ay kung hindi niya sinabi yung 2 gender lang yung kanyang edi sa liwa, di ba? Kaya ang Panginoon nangungusap sa kanya. Tapos, ano yung kasunod? Ang Bible yata sa kanila ay kasama na saan? Sa pag-aaralan, sa curriculum ng Hindi, nabasa ko din doon na yung open ang Ay dati nga, di ba sa Los Angeles, nire-reject ang salita ng Panginoon. Nire-reject ang Panginoong Jesus. O ay nung sinunog yung lugar nila, hindi sila makapaniwala, di ba? Ay kailangan, huwag na tayong dadating sa ganon. Na masusunog pa yung ari-ari natin, masusunog pa yung mga family member natin para masyaran siya. Kailangan gawin natin yung may i-share natin ang Word of God. Nasaan na po tayo? Letter C na. Okay? Okay, may 20 minutes pa. Sabihin naman nyo, ay salamat. Ako po nagpapasalamat din dahil napakabuti ng ating Diyos. Tayo ay tinuturuan niya sa ganito po. Kaya lagi po nating alalahanin yung Romans 10:17 na ang Diyos may ginagamit para magturo sa atin para anong purpose? Mag-grow, mag-level up ang ating faith. Kaya lahat po ng tumatayo dito, tayong lahat, ipag-pray po natin.
Lalo na po ang ating pastor. May exam tayo next week. Sabi ko, kapapag-aral ko pa lang naman, aral uli. may murmuring ako, di ba? But no, it's a blessing. It's a blessing. Yan ang ilagay natin sa ating puso. Okay. In letter C, hallelujah. God's word also strengthens us to keep going, not give up, and not give up to the temptation. Ang salita daw po ng Diyos ay nagpapalakas lagi sa atin upang magpatuloy. Kaya sabi ko kanina, di ba? Continue to serve God. Continue to attend. Dahil pag hindi ka umattend, sayang yung blessing. Katulad sinabi ko nga, di ba dati, sa prayer, lahat tayo may mga blessing na nakahanin na dyan. Ang tanong, paano ba natin makukuha? O yun po, yung umattend ka dito, makukuha mong isa-isa sa dami ng blessing niya. Huwag ka maghihinawa na kunin yung blessing na binibigay sa atin. Salamat po sa dalawang kapatiran kagabi. God bless you, sister. Sabi ko, continue lang. Dahil baka ito yung ministry mo. Glory to God po sa buhay nyo. At higit ang Lord ay nadadakila sa buhay natin. Number 1. Dito po sa letter C, ang verses po natin na magbibigay or lalo pa tayong mag-i-eager sa ating paglakad bilang isang Kristiyano tungo sa the author of our faith. Sino yun? Dapat po alam natin yan. Jesus Christ. Isaiah 41:10. So do not fear, for I am with you. For I am with you. Imagine. Sure. Sure na sure. Siya yung nagsabi niya. Do not be dismayed. For I am your God. I will strengthen you and help you. Pinalakas ka na. Tutulungan ka pa. I will uphold you with my righteous hand. Sino yung righteous hand? Sino ba yung nasa kanan ng Ama? Oh. Ayan pa, nadagdagan pa yung role niya sa ating buhay. Ilan na? 4. Base dito sa ating napapag-aralan. Number 1. Provides comfort. God's Word, di ba? May 3 tayong bagay na or puntos na ang gagamitin natin ay puro God's Word. God's Word can bring healing and peace to our lives. In 2 Corinthians chapter 1 verse 3 in NIV. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. Of all comfort. Kung ano mang comfort ang inyong nararamdaman, na ito ay pinalalakas ka, kino-comfort ka, inaaliw ka, ay tigaling sa Diyos. Kapag ang comfort, aliw, ay iba, at ang flesh natin ang nag-e-enjoy
ay itibig galing sa kalaban ng Diyos. Kaya be aware po sa laging nararamdaman natin sa ating comfort na kinakailangan, yung comfort na walang katapusan. Comfort na ma-enjoy mo. At masasabi mong, Lord Jesus, thank you. Dahil ikaw ang nagko-comfort sa akin. Okay, second, give us hope. Alam naman natin yan. God's word can fill us with hope and expectation. Ito, memoryang-memorya ng lahat. In Jeremiah 29:11, for I know the plans. Lalahatin ko na po ito dahil ito po magkakasama. I have for you, declares the Lord, plans for your welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Ang hawakan po natin, ito pong ina-exhort lagi ng ating pastor pag nagpe-pray. We are believe in His Word. And the Word is, kanina, sino yun? Sino yung Diyos? Sino yung Word? Jesus Christ. God. Okay? Kapag po tayo ay lagi tayong magkaroon ng hope. Lagi tayong huwag mawawala ng pag-asa. Ang sabi nila ang sa naririnig ko, hanggat buhay ay may pag-asa. Pero huwag ganun. Hanggat ikaw ay nakakabit sa Panginoon. Lord Jesus is the vine. And we are, ano yung sanga? Branches or stem. Kinakailangan lagi nakakabit at namumunga. Hindi yung nakakabit lang. Ay pagka dahon lang, anong ginawa doon sa ano? Di ba't yung rim? Or ano yung isinumpa niya? Nung sila naglalakad? Fig tree. Pagbalik nila, patay na. Ay wag nating gagawin sarili natin na baka tayo pagdating ng hindi ka na magising. Laging sayangin o laging ubusin ng oras ay sa presensya ng Panginoon. Next is teaches us wisdom. God's word can teach us how to handle life challenges. In James chapter 1 verse 5, if anyone you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him or to us without reproach. Isang beses ka lang humingi, hindi ka na mag-uulit at ibibigay na kaagad. Yan po ang power ng banal na salita or ng ating Diyos. Number 4, help us overcome temptation. God's word can strengthen us to keep going and not give into temptation. In James chapter 4 verse 7, submit yourself then to God, resist the evil, and He will flee from you. Resist.
lumayo ka. Huwag kang lalapit lalo. Masarap to. Lalapit na ako. Hindi po. Resist. Kontrahin mo. Ano sabi dun sa Corinthians ba yung the flesh is the spirit's willing but the flesh is weak. Yan po. Kasi tayo nasa nature ng pagkatao. Kaya kinakailangan nga matatapos na tayo. Kaya ang title kanina ay ano gagawin? Magbabad para maiwasan. Okay, continue. Dahil 8 minutes lang. Help us live righteously. God's word can teach us how to live righteously and in wisdom. In Matthew chapter 6 verse 33 NLT. Sabi po dito, seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give you everything you need. You see? Yan po yung ang nais ng Panginoon na mamuhay tayo ng righteously, matuwid, and everything. Sa isang version sa NIV, I think sa NIV, ay added. Ay ito, I will give you everything you need. Direct to the point. And number 6, last, give us strength in times of struggle or trouble. Alam ko pong ito'y lagi nating na-encounter ang mga verses nito. God's word can offer strength when our own is depleted. God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. In Psalm chapter 46 verse 1, NIV, remember, God is always with you. You can always count in Him in your most difficult times. Kapag tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok, mga difficulties, trouble, use open the Bible or type struggle. Lalabas na and read, apply. Si Satan, galit na galit doon. Kasi ito ay nagdidepende sa Word of God. Dumidepende ka kay God. Yun ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Huwag kang dumepende. Kaya ako nga, minsan, hindi ko malimutan. Pag ako po'y kinakapos, nung narito pa si Sister Emily, ay lagi ako nakadepende kay Sister Emily, ay instead na, Lord, provide my financial trouble. My financial is kapos. Not enough. Kaya po, dun po tayo laging depende sa ating Diyos na He is Philippians chapter Philippians 4:29, I think. According to His riches and glory in Christ Jesus, He will supply all our needs. Di ba? At sa conclusion po, ay, sige pa. Apo. Armor of God. Ngayon, may tatanong ako sa inyo. Ano mapapansin natin doon sa model, doon sa picture? Sige nga, may 4 minutes na lang tayo.
Ano yung makikita natin dito sa kabuuan ito? Balot, di ba? Full. Gusto ng Panginoon na tayo ay balot ng salita niya. Kaya nga ang title, Soaking in the Spirit, hindi mo ito masusuot or may apply sa buhay kung ikaw ay hindi nag-soaking. Kapag nag-soaking ka sa Holy Spirit, magagawa mong ano? Manalangin, makipag-usap sa Kanya, magbasa ng Bible. Lahat. Kapag hindi mo ginawa yon, ay you cannot wear like that na buong buo. Sabi ko ba? Kahit saksakin mo or kung saan, walang tatama ang ano eh. Ganon. Ang Diyos natin, ganon ang Holy Spirit. Isisid ka niya. Kaya tayo ay mag-soak sa Kanya. Ano sabi doon sa sword? Ephesians 6:17. Kayo na lang ang tumingin. Picturean nyo at dahil 3 minuto na lang. Expired na ako dito. But, glory to God. Ang papuri po ay sa Panginoon lahat. Dahil tayo ay lumalakas. Dumadami ang alam natin. Kaya yung team ng CGCF ngayong taong ito ay i-apply natin. Build up. Anong title? Stir up, rise up, and to build up. Oh. Di ba? Kayo na po ang bumasa doon sa mga verses na nakalagay. The sword of the Spirit and the sword of the Spirit, that is the word of God. In Ephesians chapter 6 verse 17. The helmet of salvation. You must take salvation as your helmet. Ephesians chapter 6 verse 17, the same. The breastplate of righteousness and uprightness and breastplate. Ephesians chapter 6 verse 14. The belt of truth. Stand your ground with the truth and belt around your waist. Ephesians chapter 6 verse 14. And then the shoe of peace. Ang sabi, wearing for shoes on your feet the eagerness to spread the gospel of peace. O yan ha. Kinakailangan nakasild tayo pag tayo ay maghahayo. Ibig sabihin, pray before you move. Okay? The shield of faith. Always carrying the shield of faith so that you can use it to quench the burning arrows of the evil one. Ephesians chapter 6 verse 16. Okay, at yan po, di ba? Pinakita, apoy. Hindi siya nasusunog. Ganun po tayo ang nais ng Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon. Alam ko po na na-repress tayo and don't forget, talk always to God. Talk always to the Holy Spirit and call always the name of Jesus. Pray in the name of Jesus dahil siya po yung ating taga-intercede. Glory to God po at palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! At purihin po ang ating Diyos sa kalagitnaan ito. God bless us all and let us pray. Hallelujah! Almighty God, gracious, grant that your word which we have heard may inscribe inwardly on our hearts. As we receive your word meekly with pure affection, may our hearts be filled with love and reverence for you. Help us to apply your powerful message today. Thank you, Holy Spirit, in every day of our lives.
Thank you, Lord Jesus, for for your presence with us this day. As we depart from this place now, we ask you to bless us all our aspects of our lives throughout the remainder of the day and guide us. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Okay, let's clap opening again to our Lord Jesus. Glory to God po. Ang lahat. Let us continue to worship God and through our giving. Because giving is one way of worshiping God. Sabi ko sa Proverbs 11:24, one person gives more, yet gains more. Another withholds what is right, but goes in need. So dito po ay pinapakita ko na ang pagbibigay ay talaga pong voluntarily. You have to give to God freely, voluntarily, hindi ka napipilitan. Dahil ang pagbibigay ay out of love. Kumaga, mahal mo ang Panginoon, kaya tayo nagbibigay. Kaya ngayon, mahal natin ang ating pamilya, kaya tayo nagbibigay sa kanila. Kaya resibo na lang natitira sa atin, kaya tayo magmahal. So, ganun po tayo sa Panginoon, dapat yung pagpapahal natin sa Kanya, yung voluntarily, yung wala nang ibang condition. So, we need to give God the proper attitude and we need to practice due to God. So sa ating pagbibigay, we need to live freely with God. Surrender all.
Nag-country ka ba? Namitan mo ba si Jen? Let us pray. Father in heaven, maraming salamat sa dali kong nakalog sa araw nito. We pray, Panginoon, for continuous guidance and wisdom for the proper use of this amount for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Uy.